Hanggang ngayon nga ay takot na takot pa din ang pamilya ni Emil Samangel. Ito nga ay matapos ang malagim ng pangyayari, ilang araw matapos nitong interviewin si alias Tutoy, na kasamahan umano ni Atong Ang at Gretchen Barreto sa pagpapaligpit sa 34 na sabungero. Ayon sa pamilya ni Emil, may napapansin na umano silang kakaiba sa kanilang lugar na tila nga daw ay minamanmanan sila. Humingi na nga din ng karagdagang protection ang mga kaanak ni Emil kay Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi daw talaga biro ang pinagdadaanan nila ngayon. Mr. Atong Ang and the rest who are here para mapag-usapan natin yung alleged conspiracy in isabong operations among other isabong operators. So, unahin muna natin yung update para mauna muna yung case number 1. You have any update, si DJ? Yes, sir. We have an update, sir. And to the Honorable Chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator Ronald De La Rosa, sir. All distinguished senators present, invited resource persons, friends from the media, all attendees for today's hearing. Magandang umaga po sa ating lahat. There are now 8 cases being handled by the CIDG involving 34 reported missing persons engaged in isabong within the period of April 18, 2021 to January 13, 2022. This series of sensational disappearances and abductions involving sabungeros in Manila, Bulacan, Laguna, and Batangas led the CIDG to create the Special Investigation Task Group Sabungero last January 24, 2022 in order to spearhead the investigative efforts of the Philippine National Police for the successful prosecution of these cases and eventual conviction of the suspects. For the case number 1, sir, we have an update. If you can recall, in the last Senate hearing on March 4, 2022, the CIDG announced a breakthrough on its investigation pertaining to the incident that happened on January 13, 2022 at Manila Arena located in Santa Ana, Manila, involving the disappearance of Jean-Claude Inonog and 5 others who went to said arena while on board a white Toyota Tamaraw FX with plate number UGE 368 to join a 6 stag derby. 3 witnesses surfaced in this case and executed their sworn statements identifying the suspects who are responsible in this case. Based on the sworn statements of a vital witness, he identified 6 suspects, while 2 other witnesses also identified 2 other suspects. The CIDG investigators were able to acquire electronic evidence such as CCTV footages and telecommunication subscribers information and traffic data that would support the testimonies of the witnesses. To ensure an airtight case for the prosecution of the suspects, the PNP legal officers and CIDG investigators thoroughly reviewed the sworn statements of the witnesses and other pieces of evidence. Last March 18, 2022, a case of kidnapping and serious illegal detention punishable under Article 268 of the Revised Penal Code was filed against the identified 8 suspects and other jantos before the Department of Justice. Can I go on with the update on other cases, sir? No, just case number 1. Yes, sir. We'll go one by one. Yes, sir. That's our... Ilang cases pa yan na may update kayo? We have
two updates for the 2 cases. out of the 8 cases that we handled, sir. We have Meron pang two- 2. Yes, sir. Good development on our updates. Okay. Cases, sir. Dito muna yan sa first case. Yes, sir. Sino yung naging witness ninyo? I'm sorry, sir. Sino yung naging witness ninyo? The name of Sa first the- case? Yeah? Yes, sir. Oh. Can I give the name, sir? Andito ba siya? Yes, sir. Saan? He's on the one in blue, sir. Alias RV. Pwede bang mag-share ka sa amin sa nangyari? Mag-share rin muna. Hindi pala. Hindi ka pa nakapag... Yes po. lahat na. Sige. Thank you. Pa-request na lang po yung mga bagong bisita po ngayon nakaupo rito na hindi pa nagsuswear in na pakitayo na lang po at mag-swear in po tayo. Tsaka doon po. Point of inquiry, Mr. Chairman. Point of inquiry. Are all three eyewitnesses present physically? All three? Okay, thank you. Do you swear to tell the truth? Ay, yung tatlong pulis din po, kasama po lahat. Yung mga hindi pa ho nag-swear in. Pakitaas na lang po ang kanang kamay. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take seats. Thank you. For info, kayong tatlo, for the information of this honorable committee, especially our Senate President will be the one recommending to DOJ for your inclusion or admission into the witness protection program. Yung isa, sir, hindi pa na applyan. Pero itong dalawa, in-apply na namin and may approval na, Jo? Wala pa. Meron na? Ha? Provisional. May provisional approval na daw, sir, itong dalawa. So, huwag kayong matakot magsalita. Basta totoo lang ang sasabihin ninyo. Huwag kayong gumawa-gawa ng statement na kasinungalingan. Ha? Kahit na pwede ko kayong ipa-pull out from the witness protection program pag kayo nagsisinungaling. Yes. And if you lie before this committee under oath, while you're under oath, you are liable for perjury. Dapat magkaintindihan tayo dito. So, huwag pasubrahan. Yung pawang katotohanan lamang ang gustong malaman itong committee na ito. Klaro tayo dyan. Okay, alias RV, i-share mo sa committee na ito ano yung nalalaman mo patungkol doon sa first case na sinasabi natin na nangyari doon sa Santa Ana, Manila, sa Manila Arena. Yes po. Sige. Noong January 13 po, may laban po kami sa Manila Arena, Six Tag Derby. Ngayon po, nung dumating po kami ng Manila Arena, alas 4 po ng madaling araw. Sandali. Huwag ka nang matakot. Papasok ka naman namin sa witness protection program. Apo. Tanggalin mo na yung kuwan mo. Yes, sir. Tanggalin mo yung kuwan mo kaya hindi marinig. Hindi maklaro yung pagsasalita mo. Hindi yung mas mo, mas. Yan. Okay. Sandali. Bakit ka nga dito na isama? Tanggalin mo. Kaya hindi ka marinig. Yan. Okay na yan. Bakit ka na isama dito? Anong papel mo dito sa pangyayari ito? At taga saan ka? I-introduce mo sarili mo. Handler po ako sa isang entry name na Mac JJ po. Mac? Mac JJ po. Okay. Ngayon po, nung January 13 po, may entry po kami sa Santa Ana, Manila, Santa Ana Arena, Manila. Ngayon po, nung bago po nawala yung mga victim po sa Manila Arena. Sandali. Sabihin mo muna pangalan mo. Ah, Pangalan mo. ako po si Denmark Sinpuego, Edad. 23 years old po. Taga saan? Taga Sampaloc, Tanay Rizal po. Okay. Sige, Ay. tuloy mo. Ngayon po, nung January 13, nag-entry po kami sa Manila Arena. Ang entry name po namin, Mac JJ po. Ngayon po, bago po nawala yung
mga biktima po ng Manila Arena, nakita ko po. Ngayon po, ang mga galing po ako ng smoke area, meron pong, pagbalik ko po ng cock house, meron pong 8 security na nandun na po, nadatnang ko po ron sa babalang po ng cock house namin. Ang cock Anong house po, nalaman na security? mga nakaitim na jacket po sila. Tapos yung isa po, na meron pong ID, ay nakapasok lang po sa loob ng jacket pero kita naman po yung tali ng ID. Ngayon po, Ano, first time mo yun pumunta sa Manila Arena? bali second time na po. Second time. Apo. Yung ibang arena, nakapunta ka na? Apo, sir. Saan ka ibang arena napuntahan mo? Santa Cruz po, tapos Lipa, Batangas. Nakailang punta ka sa Santa Cruz? Sa Santa Cruz po, mga hindi ko na rin po masyadong tanda kasi maraming beses na rin po ako lumaban ng Santa Cruz. So, maraming beses. Apo. So itong gwardiya na ito, familiar mo na ito, nakilala mo na gwardiya talaga sila doon. Apo. Nakikita mo ito sa Manila, nakikita mo rin doon sa Santa Cruz. Sa Manila Arena po, first time ko pong nakita yung mga involved po. Pero sa Santa Cruz po, madalas ko po silang makita. Dito sa sa Laguna. Apo. Sige, tuloy mo. Ngayon po, doon po nung may entry po ako ng Manila Arena, MacJJ po ang entry name namin. Pagpunta ko po ng cock house, meron na pong 8 security na nandun na po sa may tapat lang ng cock house namin yung iba po, nandun po sa loob ng cock house ng victim. Ngayon po, ang victim po ron, ay yung nasa loob po ng cock house ng mga security ay yung tinatawag po nila ng chief. Bali, hindi ko po kilala yung pangalan, pero po sa mukha, kilala ko po. Mukha, kilala mo. Apo. Dito, andito ngayon, makilala mo? Meron dito? Chief? Pwede pong pakitanggal yung mas. Ha? Mas po nila. Mas? Tatanggalin po. Oo, pag-ipansi. Wala naman tayo tinatago dito eh. Chief, sino yung chief? Yung Ray-Ban mo, ano? Yes, sir. Ha? Sino? Julie Patidongan po. Julie Patindungan. Yes po. Siya yung natawag na chief. Bali po, meron po siyang isang kasama pa na inuutusan po niya na bali po ang tawag po kasi nung isang inutusan niya, chief po. Chief po yung tawag. Bali yung may katabi po siya na inutusan niya. Yung inutusan niya po, ang tawag dun sa sinabihan, chief po. Chief. Apo. Bali po, Ang tingin mo, gwardiya, pulis. Bakit chief ang tawag? hindi ko po alam kung Okay. ano kasi po nakaitim na jacket po sila eh. Sige, tuloy mo. Ngayon po, nagtaka po ako bakit marami pong security ron sa cock house 33G. Kasi po, 32 po kami, 33 po yung cock house nung biktima. Magkatabi lang po kami halos. Ngayon po, may sa 8 pong security na umakyat dun sa cock house. 4 po yung pumasok dun sa loob ng cock house ng biktima. Andun po yung tinatawag po nilang chief. Ngayon po, yung mga tao po ron sa loob ng cock house, dinatnan po nila, naglilimber ng panlaban nilang manok. Maya-maya po, kinuha na po yung mga tao. Ito pong, si Velasco, lumabas po. Bali po, nung lumabas po si Velasco, hinarang niya po. Sinong siya? Si Patidongan po. Hinarang niya. Opo. Saan palabas? Saan papunta? Palabas po sa cock house nila kasi po natatakot po siguro yung tao. Kaya po lumabas. Ang masaklap po. Velasco. Apo. Kumsek, ito bang Velasco kasama doon sa nawawalang anim? Biktima yan? Okay. Kasama doon sa anim yung Velasco. Sige. Apo, sir. Maya-maya po, binaba na po nila yung tao. Ang unang-una pong nakuha, si Rondel Cristorum, si Gomez, tapos si Velasco.
Tapos po yung Marlon Bakay, dito po sa hallway nakuha ng Manila Arena. Saan nakuha? Sa hallway po ng Manila Hallway. Arena, papunta pong cockhouse nila. Okay. Hindi na po nakarating ng cockhouse si Marlon kasi po may humarang na rin po sa kanilang isang security. Binaba na po siya, tapos ginawa lang po yung dala-dala niyang Would you say binaba? Saan binaba? binaba na po ng basement, Basement ng ano? Manila Arena po. Maria Arena. Opo. Okay. Kasi po nandun po kami sa pinakang taas po na cockhouse Okay. sa 32G po. Ngayon po binaba pa po sila ng basement. Ngayon po nung nakuha po yung 4 na tao, naiwan po si Mark Carlos Zabala, tapos si Patidongan po doon sa taas na nagbantay doon sa cockhouse ng biktima habang ibinababa po yung mga biktima. Okay. Di siguro po nung mga 1 minuto ang nakalipas, sumunod po ako doon sa mga ibinababang tao kasi po kilala ko po yung mga nawawalang tao sa Manila Arena. Sinundan ko po. Pagsunod ko po ron sa may basement, tiningnan ko po kung saan dadalhin yung mga tao. Meron pong nakaabang na isang van. May nakaabang puro na isang van na pinagsakyan ng mga biktima. Ang nawawala po sa Manila Arena, si James Bakay, Marlon Bakay, Rondel Cristorum, Roel Gomez, and Jean-Claude Inonog. Yung 4 po sa 6 pong nawawala sa Manila Arena, ang nakita ko po, naaktuhan ko po na nakuha, 4 lang po. Pero po yung 2, si James Bakay, si Jean-Claude Inonog, nakita ko na lang po, sinasakay na po sa van. Ma-describe mo yung van na sinakyan nila? Yung light gray po na van. Light gray na van. Apo. Tapos, ano nangyari? Nung umakyat na po ako ng cockhouse, bali nung maisakay sila, hindi ko na po bumalik na po ako ng cockhouse, medyo nagtagal-tagal lang po ako. Kasi nga po, alam ko pa mo, may security pa po sa taas. Maya-maya po, mayroon pa pong dumating na mga security na nagbaba ng gamit. Yun nga po si Consolacion, si Berhilio, tapos si Materiano. Matiliano ha? Dito yung last meeting ah. Last po. Matiliano. Apo. Ano pa? Sino pang iba? Si Consolacion, Matiliano, Bayog, tapos Bayog. O, andito rin yung si Bayog. Zabala po. Andito ba si Atty. Santos? Atty. Akala ko papuntahin natin dito yung mga tao na yon. The president of Lucky 8 Starquest. Bakit wala sila? In the meantime, Mr. Chairman, I take Yes, sir. note of the presence of Attorney Raymond Fortun. I would just like to find out if he's here as a resource person or as a counsel, just for clarification. Attorney Raymond Fortun. Atty. Raymond Porton? Good morning. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, Mr. Senator. Yes, sir. Well- I'm here merely as a assisting counsel, not As a counsel. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Mr. Chair, Yes, Attorney. yes, to answer your query, during the last hearing, we were able to present Virgilio Bayog, Roberto Matiliano, and Mark Carlos Zabala. Mr. Chairman, they were here during the last hearing. Yes, and but this committee was able for this to- hearing, we also sent you subpoena for these people to be here. Unfortunately, these people are not present today, Mr. Chairman. Why? They would be submitting their medical certificate. Medical because- agad, hindi pa. May sakit pala. They are indisposed, Mr. Chairman, as Ano? well as other security personnel. We were already able to furnish the committee secretary copies of their medical certificate or antigen. Anong laman ng medical certificate, attorney? Mr. Chairman, Anong laman ng medical certificate? that they are not fit to appear and Wow. be present today's proceeding, Mr. Chairman. Kalalaki na katawan nun dito. Siga pa nga yung isa nagsalita dito eh. Tapos may sakit na pala ngayon.
Yes, Mr. Chairman. Actually, Mr. Chairman, we are just complying with the protocol of this honorable committee, Mr. Chairman. That Positive? Positive ba? Positive? there are other, as to the other personnel, we already submitted their antigen results, and some of them were yielded positive, Mr. Chairman. Positive. Pwede ba natin ipa-swab para malaman kung positive yun? So far, as far as the committee secretariat is concerned, wala daw silang na-receive na medical certificate certifying na positive sila. We submitted earlier, Mr. Chairman. Meron? Nag-positive silang lahat? We are just checking, Mr. Chairman. Ha? Siya again, attorney? We are just checking if it was already submitted to the committee secretary. Okay, sige lang. Thank you. Papulapin natin yan mamaya. Please, continue. Alias RV. Nung naisakay na po yung mga tao ron sa van, meron pong umakyat na 5 security na si Virgilio, Materillano, si Consolacion. Sandali lang. Paano mo nalaman ang mga pangalan nito? Bali po, nung oras po na mawala yung mga tao, yung si Inonog po, yung Jean-Claude Inonog, nakatawag po ron sa tatay niya. Yung tatay niya po, pumunta po sa Manila Arena. Pagpunta niya po ron, ang inabutan niya po ng mga security, pinagkukunan niya po ng mga picture yung ID. Yun po yung pinicturean ng tatay niya. Kaya po, nung pinakita po sa akin, na-identify ko po yung mga pangalan nila. Kasi po, meron pong picture si Inonog. Okay. Ngayon po, yung mga picture po na nakuha na ni Inonog, sila po yung mga naghakot ng gamit ng biktima. Gamit. Opo. Yung mga, Nakita mo. opo. Anong ginawa nila? I-klaruhin mo. Paano yung ginawa? Pagdating po nila ron sa may cock house ng biktima, kinuha po nila yung mga gamit ng manok, yung folding, yung timbangan, yung katuka po. Kinuha po nila Virgilio, tas si Matillano, tas si Consolacion po. Saan nila dinala? Hindi ko na po na ano kung saan po dinala kasi po hindi ko na po na sundan. Tapos ano pa? After that? Pagkatapos niyan, ano bang nangyari? Nung nalinis na po yung cock house nila, ando na lang po kami sa cock house din po namin. Hindi na po ako lumabas. Mr. Chairman, Yes, sir. mag-devil's advocate lang ako, Yes, sir. not for anything. Ano. Paano mo nakita lahat ito? Bali po mayroon po ron nung dinatnang ko po kasi galing po ako ng smoke area. Pagbalik ko po ng cock house, nakita ko po may mga security na po ron na walo katao. Ngayon po, nung pumasok po ng cock house namin, kasi po malapit lang naman po yung cock house ng biktima, 32 po kami, 33 po sila. Nakikita po namin yung mga nadaan po na security. Wala naman pong face mask. Na, ano Hindi, pa. sandali. Bakit ka naging sobrang curious o interesado? Kasi sabi mo kanina sinundan mo pa, di ba? Meron ka ba nakitang unusual kaya ka naging interesado? Wala naman po. Bali po kasi yung mga tao Pero po natural na... ka ba talagang gano'n parang mausyoso? Hindi po. Yung mga tao po kasi na yun, kilala ko po talaga. Mga kaibigan ko po yung mga nawala. Hindi, pero kung wala ka nakitang unusual, bakit kailangan sundan mo? Ano po kasi, yung doon po sa nawala po ng mga tao, yung kapatid ko po, minsan po nasama po ron sa grupo po na yun. Ngayon po, ang naisip ko po nung makuha po sila ng security, paano na lang po kung yung kapatid ko yun nandun. Kaya po sinundan ko. Yeah, salamat. Salamat po. Gusto ko establish kasi yung parang sobrang interesado ka, wala pa namang unusual. Wala po. So, sige, salamat. Thank you, Mr. Chairman. Salamat po. Thank you, sir. Thank you. So, balik tayo doon sa antigen test. Ang nag-positive dito na binigay ninyo, si Alonto
Antigen ito ha, antigen. Hindi ito RT-PCR. Heroldin Alonto, Mark Villute, Sandy Mosa, Jumon Gaspalinaw, Jobel Valencia, Lawan Sarmoy, Joy Pereira. So, pito. Ito sir, anyway, kuha mo na ito. Lucky 8 Star Quest COVID-19 antigen report. So sa kanila rin nanggagaling itong antigen report na ito. Pero wala dito yung dalawang sinasabi niya, si Matiliano at saka may sinabi ka, yung Bayog po. Bayog. Wala dito, hindi positive. Yes, Mr. Chairman, as I mentioned earlier, we would submit their medical certificate on a later. Ibig mong sabihin, positive rin sila? No, Mr. Chairman, they were not able to get a medical clearance from their doctor who checked them. They are unfit to attend on today's proceedings. But I do have to check the reason why they were not able to get a medical clearance. Alam mo, Mr. Chairman. attorney, I am giving you, we are going to hear this case hanggang mamayang gabi. Hintayin natin makarating sila. If you are cooperative with this investigation, kung gusto mo sila papuntahin dito, I am just asking you to please bring them over. Nandito naman sila dati. Being the president of your company, kung wala kayo tinatago, please, papuntahin nyo sila dito. Lalong-lalo na yun si Matiliano at saka si Bayog. Mr. Chairman, as I mentioned earlier, we were able to present them last week during the last hearing. So we are really cooperative with this honorable committee. Kaya nga, And we were able to bring some of the security personnel who were also subpoenaed. as the chairman of this committee, I am requesting you to please bring them over because their statements will be very crucial. Very crucial in this investigation. Kaya sana, request ko sa iyo, kung kaya mo lang dalhin dito. Kung ayaw niyo, wala akong magawa. I cannot commit, Mr. Chairman, that I could personally bring them today in today's proceedings, Mr. Chairman. And I believe Kumsek, word is subpoenaed. So alam mo, sinabina natin sila. Kung ayaw nila, anybody from the members of this committee can move for their contempt. Kung ayaw nila magpakita dito. Mr. Chairman, Matiliano and Mr. Matiliano and Virgilio Bayog were already formally charged before the Department of Justice. Say again? They were already formally charged before the Department of Justice. I believe that they are two of the named respondents in that case filed by the CIDG. Wow. Ano ibig mo sabihin? You want to gusto mong i-insist. Hindi ako abogado ha, pero No. para pag ibig mo sabihin na tinatawag mo yung gusto mong i-avail yung sub-judice rule dito porque respondent na sila. No, Mr. Chairman, I'm No. not So, going to ibig that sabihin mo? direction. I'm just informing this honorable committee because I think it wasn't informed by the CIDG that Mr. Bayog and Matiliano were two of the respondents named in that case that they filed. So, and besides, Mr. Chairman, as I mentioned earlier, they already appeared during the last hearing, wherein this honorable committee was able to propound questions to them, Mr. Chairman. And on the last note, Mr. Chairman, as I mentioned earlier, I was informed this morning that they were not medically cleared to attend in today's proceedings. What I could commit, Mr. Chairman, at the end of the day, I would ask for their medical certificate to be brought here before this honorable committee and submitted to this committee, Mr. Chairman. We don't need that. Mr. Chairman, That medical certificate cannot say something. So wala po tayong makukuha doon sa medical certificate.
Ang akin lang, kung talagang gusto nyo mag-cooperate dito, alam ko naman na kayang-kaya nila. Dapat mag-rean dito sila para maklear natin ito lahat. Yes, Senator Mr. Lacson, sir. Chairman. This is an inquiry in aid of legislation. The one with the DOJ is a preliminary investigation. So there's no reason why they should not be here to testify. But they are, of course, they have their individual rights against self-incrimination, if they don't want to speak during the, but they should appear. Because if they don't appear, and they, having been issued the subpoenas, then one of us may be compelled to move to cite them in contempt of this committee. Just for the information of Attorney Santos. Thank you. I submit, Mr. Chairman, but like I said, if they are not medically cleared to attend to today's proceedings, Mr. Chairman, I cannot physically bring them in today's proceedings. But what I could ask them right now, or perhaps some of their personnel, is to bring proof that why they cannot be present today. Okay. Sige lang. Basta lalabas ang katotohanan dito. Pwede naman siguro sila mag-online. Pwede ba sila i-online mo kung positive sila? Pakita natin dito. At diyan natin sila kausapin. I would try to inquire, Mr. Chairman. I would try to inquire. Okay. Salamat. Maraming salamat, Atty. Ha? Thank you po, Mr. Chairman. Alias RV, meron ka pang gustong sabihin? Wala na po. Yun lang. Apo. Kapitbahay mo o kababaryo mo yung nawawala? Pareho kayong taga-Tanay Rizal, di ba? Bali po, si James po at saka si Velasco, nakasama ko po sa farm ni Inonog. Tapos po, Taga saan ka nga? po, Taga saan ka? taga Sampaloc, Tanay Rizal po. Sampaloc, Tanay Rizal. Tapos yung mga most of them, yung itong nawawala, Sampaloc, Tanay Rizal din. Apo, So, isang baryo lang kayo, isang barangay. apo. Magkakilala kayo doon. Bali po, nagkakilala po kami niyan sa farm po ni Inonog. Nagtrabaho po ako dati kay Inonog eh. Okay, thank you. Salamat po. Sa IDJ, before you proceed, salamat ha, before you proceed doon sa next case na may update ka, gusto ko lang i-take up itong kaso, itong dalawang nakakulong ngayon sa provincial jail ng Laguna na apparently, according to them, lumabas ito sa TV, di ba? Interview ito sa TV na sila daw ay hinuli ng hinuli ng mga sabi na doon sa TV, hinuli ng mga gwardiya ng sabungan sa Santa Cruz, Laguna, then turn over sa PIB, Provincial Intelligence Branch ng Laguna, PPO, at pinailan ng kaso. So, this is very material. Kasi parang pareho ang pareho ang, kung if you are investigating crime, pareho ang modus operandi. Pareho yung circumstances na nangyayari. Ang diferensya lang, ito ngayon sila, buhay, yung iba, missing. Yun lang ang diferensya. As to bakit buhay sila, malalaman natin bakit buhay. So, yung dalawa na si Mr. Alvin Indon at si Mr. Darwin Indon, sino mas matanda sa yung dalawa? Alvin? Ako po. So, pwede kang mag-share dito sa committee na ito, yung mga nalalaman mo about sa kaso ninyo? Opo, sir. Sige po. Salita ka. Ako nga po pala si Alvin Endon po, sir. Taga Tanay Rizal po. Tanay, Rizal pa rin. Ah, Tanay, Rizal. opo. Sige, continue. Naglaban po kami sa sa may Santa Cruz, Laguna po. Noong November 18, 2020 po. Dumating po kami doon, alas 7 po ng gabi. Nung dumating po kami doon, kakaunti po ang tao. Nagtanong po ako sa gwardiya, bakit po kakaunti ang tao?
Nung pong tinanong po ako ng gwardiya, ay nung sinabi ko po doon sa gwardiya na bakit kakaunti tao, sabi, ang kaduktong po daw noon, nasa Pila Laguna po. Sa Manila, sa arena po. Kaya po ang tanong ko po sa kanila, anong oras po ang umpisa ng laban po namin? Kasi po, sinalihan po namin 6-tag daytime derby po. Kaya po, ang sabi po sa amin, 3:00 po ng daling araw ang umpisa po ng laban namin. Ngayon po, naghintay na lang po kami doon. Kaysa bumalik pa rin po kami, naghintay na lang po kami. Tapos, Nung maghintay po kami, mga bandang 3:00, mag-3:00 po ng daling araw, nag-umpisa na po ang laban. Dalawa po kasi yung entry po namin eh. tapos, Nung naglaban na po kami, doon sa unang entry po namin, 2 panalo po, tapos 1 tabla. Doon po sa pangalawang entry, 2 panalo po, 1 talo po. Doon po sila nagka-aberya po sa pangatlong laban. Ang sabi po daw na bakit po daw nabali yung buto ng paa ng manok. tapos, Eh nung pong sinabihan, kinuha po sa amin yung natalong manok na ng sentensyador ng Palasan po, sa Laguna po. tapos, Nung kinuha po niya sa amin, sabi po sa amin, mga manchachope yata kayo eh. Sabi ko, hindi naman po. Kami po ay naglalaban dito, pabalik-balik na po kami dito. Kaya po ang sabi sa amin po, sino yung nagsabi sa'yo? yung pong sentensyador po doon sa Santa Cruz, Laguna po. Sige, tuloy. Nung pong sinabi po sa amin na gano'n, na dinala po nila sa doktor. Ang sabi po sa doktor, baakin po daw yung binti, tignan kung may kayas yung buto. Pag may kayas po daw, baka hindi na rin po daw kami makita. Sabi ko naman po sa kanila, sige, patingnan niyo po. Tingnan niyo po kung may kayas. Kami naman po ay willing dyan sa sinasabi niyo kasi hindi naman po talaga kami gumagawa ng ganyan. Tapos, Noong pong time na yon, nung magkaroon ng aberya po doon, yung pong mga huling laban po namin, hinold na po nila ang laban po namin. Hindi na po kami pinatuloy. tapos, Nung hinold na po kami, may mga, may mga gwardiya na pong nakabantay po sa amin. Kaya po, yung driver po namin, bumibili po ng pagkain. Mga bandang, mga 4:30 ng umaga. Bigla pong nagdami na po ng security guard po doon sa loob ng sabungan po. Binabantayan na po kami doon sa may tent. then, Nung pong binantayan po kami sa may tent, siguro po mga pa-5, bigla po may lumapit sa akin sa lalaki na hinalbot po ako sa ganito. Ang tanong po, kayo pa yung may entry ng game farm. anong ginawa sa'yo? Hinalbot po akong bigla sa damit po. Sino yung lalaki na yun? Si, alias Dondon po. Dondon. Opo, Andito ba siya sa session hall? si alias Dondon po. Saan? Nandito. Ito pwede mo ituro? Opo, Sino? Saan? Anong ginawa ni Dondon sa'yo? hinalbot po niya ako sa batok po. Sabi, subukan mo lumaban, papatayin na kita. Tapos, Tapos po noon, sabi ko po, bakit niyo po kami ginaganito? Eh, wala naman po kaming alam dyan. Sabi, mga manchachope kayo. Sabi ko naman po sa kanila, hindi naman po napapatunayan at marami po kaming laban na beses dito na pabalik-balik po kami. then, Nung dinala po niya kami doon sa tinatawag niyang pahingahan po sa may loob ng sabungan po.
Tapos po, tinanong po niya sa akin kung nasaan po daw yung mga kasama namin. Kasi po, dalawa lang po kami nung dinampot eh. Yung pong dalawa, yung kapatid ko po, at saka yung anak ni Sherwin Garcia po, inutusan ko po na kumuha na ng gate pass para makauwi na po kami. Tapos anong ginawa ni Dondon sa'yo? Nung pagkalbot po sa akin, dinala po niya ako sa may bahay pahingahan po niya. Bahay-bahay? Oh, doon po sa may para pong pahingahan po niya. Tapos, Nung po kami, doon dinala po niya ako, sabi po sa akin, wag na po daw ako lalaban, baka po daw kami mamatay. tapos, Eh, nung pong sabi ko, hindi naman po kami lalaban at wala naman po kami ginagawang kasalanan sa inyo. Tapos tinanong po niya kung nasaan po yung mga kasama namin. Sinabi ko po, nandoon po, kumukuha ng gate pass po para makauwi na kami. meron ka sinabi dito sa affidavit mo na maya-maya ay tumawag itong si Dondon ng cellphone. Apo. Sino tinawagan niya? Ang pakirinig ko po, kalapit ko po siya eh. Ang tawag niya po ay Boss A. Sino yung boss A? Yun po ang po namin na sinasabi niya si Atong Ang po daw. Anong sabi ni Dondon kay boss Atong Ang? Ang sabi po ay, Boss A, may mga tao na naman dito na pumasok na mga manchochope. Tapos, Ang sabi niya po, naka-loudspeaker po yung cellphone niya eh. Sabi, naka-loudspeaker po. loudspeaker. Opo, rinig ko po. Narinig mo? Opo, Kilala mong boses ni Atong Opo. Ang? medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Anong sinabi ni Atong Ang? Anong sagot niya? Ang sabi po nung tinawagan po niya, ang sabi po ay, sige, paaminin niyo kung sino ang boss. Pag hindi niya namin, patayin niyo na. Patayin nyo na? Oo. Narinig mo? Opo. Sigurado ka? Opo. Hindi lang naman po ako nakakarinig noon eh. Sino bang Pati nakarinig? mga kasama ko. Kasi po magkakalapit po kami. Ito ha, pagkahan tayo ha. Ha? Opo. Under oath ka dito kapag ikaw nagsinungaling. Opo. Perjury ang kaso mo. Opo. At pwede kita ipa-withdraw from the Witness Protection Program. Opo. Paano mo nalalaman na boses ni Atong Ang yung nasa loudspeaker? Ay, siya lang naman po at tinawagan niya na Boss A eh. Si Boss Atong lang po ang inaano na AA. Pagkatapos nun, anong nangyari? Nung pagkatapos po nun, tinanong po ulit ako ni Dondon po. Ah, Ang sabi, sino po daw yung boss namin? Ngayon po, nung marinig ko po, inamin ko na po. sino ang boss mo? Si Lisario Tolentino po. Rizalio Tolentino po. Tolentino. Opo. Then pagkatapos, Nung pong inamin ko, sinarch po nila. sandali ha. Kumsek, andito ba si Rizalio Tolentino? Yung financer nila, yung boss nila? Sige lang, i-check mo muna kung wala. Ha? Sige, tuloy mo. Nung sinabi ko pong si Lisario Tolentino, isinarch po nila yung sa cellphone nila yung yung FB ni Lisario Tolentino po. Ngayon po, nung makita nila, pinicturean po nila. Sabi, eto yung nanggaling din dito. Sino yung nagsabi nun? Si Dondon po. Dondon. Opo. Yung si Dondon, ito ha, patindugan. Opo. Ano, sinong sinabihan niya? Yung pong pag-search po niya doon sa pangalan ng Lisario Tolentino, lumitaw po yung mukha ng boss ko. Oh, Ang sabi po doon sa mga tauhan niya, eto rin yun ang galing ditong taong na nahuli din natin. tapos, Nung nung makita po nila, tumawag po siya ulit. Ang sabi niya po doon sa katawagan niya na, boss, yung pa rin po ulit, yung tiga Batangas po. tapos,
Nung pong ano ngayon, sabi po, sige, ipasa nyo na yan sa sa PIB. Pasa ninyo sa PIB po. PIB. Opo. Alam mo yung kung anong PIB? Hindi po. Sige. Continue. Nung pong dumating po yung tinawagan po ni Tonton na sinasabi nilang PIB, pagdating po nila, may lumapit kaagad na isang lalaki doon sa magtatay, parehas sinampiga po. Ano? Sinampiga parehas po. Pag ano yung sinampiga? Pasensya ka na, Bisaya ako, hindi ko alam nung sinampiga. Yung pasampal po sa ganito. Sinampalong. Sa Bisaya yan, sinampalong. Sa amin, Opo. sa inyo, sinampiga. Sinampiga po. Sino nagsinampiga? Sinong gumanon? Si ano po, si Navarrete po. Nabarete. Apo. Sino yung Nabarete? Ano po, PAB. Ha? PAB po. PIB. Nandito ba siya? Apo. Ituro mo. Siya po. Saan ba si Nabarete dyan? Nabarete, will you please stand up? Tumayo ka. Kumsik, eskorta mo nga at ituro niya kung sino yung Nabarete na yan na sinasabi niya. Pakitanggal mo, Nabarete, yung kuan mo. Nabarete, yung cover mo. Yan ang Nabarete na sinasabi mo. Paano mo nalaman na Nabarete ang pangalan niya? Balik ka muna dito. Thank you. Balik ka dito. Sige. Paano mo nalaman na siya si Nabarete? Lang pong kami dalhin po nila Sandali, sa, pagpunta niya doon, sinampalong niya yung yung pong yung magtatay po. magtatay, nakasibilyan siya, naka-uniforme. Nakasibilya po. Oh, paano mo nalaman na Nabarete na nakasibilyan na siya? Nung po malaman ko na po yung mga pangalan nila, nung kami po idalhin nila sa kulungan po. Gawa po ng marami din po silang hinuli, kilala po sila doon sa kulungan na yun. Saan kulungan yan? Sa Pagsangan Laguna po. Station? Police station? Pakbase Laguna po ang ano nun. Ano? Pakbase Laguna po. Base, Laguna? Opo. Nabarete. Ano itong Base na Laguna? Na dinala ninyo dito? Sir, wala po kaming pakbis po, sir. Ano yung sinabi mo Base? Yun po ang pagkakalam ko po, yung Pakbase Laguna po sa sa Hindi, Pagsangan. police station. Opo. Police station, hindi. Police station po. Police station ng Pakbase. Pagsanhan, Laguna. Pagsangan po, Pagsangan. Na may Pagsangan po. So, police station yun ng Opo. Pagsanhan. Opo. Hindi Base. Pero nakalagay po sa acronym, sa nakalagay po pangalan, Pakbase po. Sandali Pag magsabi ka Pagsanhan, Laguna, sir, spelling mo, Base. Hindi ko po kaya, sir. Paano mo nasabi Base? Narinig mo lang? Hindi po, sinabi po sa amin yung doon, yung bantay ng police po. Kasi po, Hindi ka marunong magsulat, magbasa. Hindi po. Hindi ka marunong. Hindi po. Pero paano mo nalaman Base? Sinabi po sa amin nung bantay na sa kulungan po. Bantay sa kulungan. Opo. Ano yung bantay sa kulungan? Police? Yung police po. Naka-uniforme siya? Opo. So, police station yon. Opo. Kasi pagpunta mo doon, makita mo doon, Pagsanhan, police station. Opo. Pero hindi ka marunong magbasa. Hindi po. Anyway, sige, tuloy mo. No po doon ko po nalaman yung mga pangalan nila.
Sinabi po sa amin nung nakakulong doon, ganun yung tao ngayon, ganito pangalan yan. Yung isang tao, ganito pangalan. Yung isang tao, ganun ang pangalan. Tinandaan ko na lang po. Okay. Tapos, Nung pong kunin po kami, ang may head pa po sila dyan eh. Meron pa po silang head dyan. head, Opo. sino? Si Michael Calabaria po. Claveria. Opo. Ano, paano mo nalaman na head? Iyon po ang tinatawag nilang head na sila po ay sumusunod doon. Nakikita mo? Opo. Dito sa loob ng seasonal, nakikita Wala mo? po. Ha? Wala po dito. Saan ba si Claveria? Si IDG. Yung Claveria. Patawag na ninyo. Bigyan niyo upuan dyan. Sige, habang hinihintay natin si... Sino? Michael? Tuloy mo muna, tuloy mo. No po kung kami kinuha po doon. Kasi siya po yung parang namumuno doon na pinakang under nila yung tatlo po. Noon po kami kinuha, habang kami nilalabas na po sa sabungan, ang sabi po niya sa amin, bakit si Boss Atong pa ang inyong ang inyong binangga? Hindi nyo ba alam, pader yun? Dapat hindi, iba na lang ang binangga nyo, hindi na yun. Sino nagsabi niyan? Si Michael Calaveria po. Claveria. Andiyan na, Claveria, wala pa. Nandito na po, Your Honor. Ikaw si Michael Claveria. Anong ranggo mo? Police Master Sergeant po. Ikaw ang team leader ng Provincial Intelligence Branch ng Laguna? Hindi po, Your Honor. During that time po, si Police Lieutenant Henry S. Sasaluya po, Your Honor. Pero ikaw yung pinaka-senior ngayon. Yes. Andyan. Yes po. Sandali. Mag-out ka muna. Please. Pakitaas lang po ang kanang kamay. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take seat. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Anong sinabi ni Claveria sa'yo? Noon po sinabi po sa amin ni Calaveria po na habang nilalabas po kami sa sabungan, sinabihan po niya kami na bakit si Boss Atong pa yung binangga namin. Bumangga po daw kami sa pader. Sabi na, Tapos? ang sabi ko naman po, na lang po ako na, sabi ko, hindi naman po kami nag-chochope eh. Tapos sabi sa akin, hindi mo ba alam? Tumawag sa akin si Boss Atong. Binibigyan lang ang isang ulo nyo na 5,000 isang ulo. Ano ibig sabihin ng 5,000 isang ulo? Papatayin po daw kami, 5,000 isang ulo po. Totoo yan, sinabi mo yan, Claveria? Hindi po, Your Honor. Again, I am reminding you na under oath ka, pulis ka, di ba? Sir, for Huwag kayo magsinungaling dito sa committee na ito. yes po, Your Honor. For information po sa everyone, Your Honor, I would like to inform na nandito po na ito si Alvin Inden po, Your Honor. Nahuli na po yan way back 2015. Mamaya na, tatanungin kita tungkol dyan. Sige po, Your Honor. Nahuli na ito ng drugs noon pa, di ba? Yes po. At ngayon, kinasuhan na naman yun ng drugs Yes, sir. doon sa Pagsanhan, Laguna. Yes, sir. Pero hinuli ninyo doon sa
sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Hindi po, Your Honor. It was a legitimate operation po, Your Honor. Bypass It was legitimate operation po sa ng bypass. O, gano'n na. Yes, sir. Alam mo, pagprangkahan tayo dito. Excuse me, Your Honor. Since ako naging chief PNP, ha? Since ako naging chief PNP, sabi ko sa inyo, I am your number one friend. You are performing your duties properly, legally. Magpakamatay ako sa inyo. Didipinsahan ko kayo till death. Kapag ginagawa ninyo yung trabaho ninyong matino at legal, isusugal ko yung buhay ko para sa inyo. Pero pag kayo naman ay gumawa ng kalukuhan, illegal, I am your number one enemy. I am your number one enemy. Yan yung sabi ko sa inyo noon pa eh. Kaya sana huwag tayong maglulukuhan dito. Ha? Yun lang sa akin. I love you. You are my men. Kabaro ko kayo for how many years? Pareho tayong uniforme. Pero pag kalukuhan ang ginamit ninyong uniforme sa kalukuhan, goodbye. I am your number one enemy. Pagkahan tayo. Pero kung you are unduly accused by these people, I am here to protect you. Wala tayong may tago dito. Andyan si Lord. Nakikinig sa lahat ng pinagsasabi natin dito. Kung tayo nagsinungaling, alam ng lahat yan. Lalabas at lalabas ang katotohanan dito. Kaya, magpakatotoo tayo. Huwag natin gamitin yung ating uniforme at tsapa sa kalukuhan. Dahil doble ang ating pananagutan dyan pag tayo nagluloko. Sige, tuloy mo. Your Honor, yung po sa sinasabi niya na hindi po daw kami sa sabungan na uli. May katibayan po ako sa sabungan po kami inuli. Ng November 19 po ito. 2020 po. Ano ito? Pahingi po dito, sir. Thank you. Yan po yung Tagan po. Your Honor, yung pag nagpapasok po kami ng entry name. Owner, Cycross, Intername, Game Farm, Midnight Stagan, 12:30 p.m. So ito nagpapatibay na nandoon kayo sa sabungan. Opo, Your Honor. Doon kayo hinuli. Opo, Ha? opo. Na doon Tanungin po- natin si Julie Patidungan. Hinuli ba niyo talaga ito doon sa sabungan? Hindi po, Your Honor. Ha? Hindi po. Hindi. Opo. So sino kayo na nagsinungaling? At saka, Your Honor, yung sinabi niya kanina, nasabi niya, Boss A daw yung kausap ko. Ni minsan, hindi ko tinawag si Mr. Atong Ang ng Boss A. Amo po ang tawag ko sa kanya, Your Honor. Sino ngayon na nagsinungaling? Ikaw o siya? Your Honor. Excuse me, Your Honor. Yes, go ahead. Kanina pa po nababanggit ang pangalan ko. Pwede po pong magsalita rin naman ako. Yes, Kasi right. part of the conspiracy yan eh. Yeah, you have the May you have the explain floor. sa inyo. Yes. Marami pong salamat. Kanina po. Dalawang hearing na po tayo. Pangatlo na po ngayon. Tingnan niyo po itong importante po itong sasabihin ko. Tingnan niyo maigi. Kung bakit lagi involved si Dondon? Si Dondon po, siya lang ang nagmamaniover ng lahat ng farm ko sa construction. 2 to 3 years na siya nag-aasikaso. Ang daming farm niyan, 3, 4 na farm. Kung titignan nyo, dalawang Senate hearing plus ngayon, ang question kung sino-sino nilalabas sila, biktima ba silang lahat? Ang media, lagi nakafocus na kami lagi, hindi lang kami kumikibot. Pinapanood ko lang kung ano nangyayari. Talaga bang si Butch Inonog, inosente ba? Or biktima? O ano? Mr. Atongang, I just would like to remind you na kaya nakafocus sa inyo ang investigasyon. Dahil, naturalmente, doon last nawala, bago nawala yung mga tao, doon sa sabungan ninyo. Yes, Your Honor. Before you want to destroy
the credibility of whoever, kung anong klaseng tao si Inunog, I just would like to tell you na kaya nakasintro, baka sabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Sa inyo talaga nakatutok ang investigasyon. Doon nangyayari. Hindi ko po sinisira credibility niya. Pwede po tapusin ko lahat. Sige. Makikita niyo po ang conspiracy rito. Sige, sir? Gusto niyo po malaman Yeah, yung conspiracy. go ahead with the conspiracy. Patapos na kasi mahaba-haba konti lang to pero andito lahat ng laman. Sige, please, continue. Kasi kasi putol-putol to pagka na-question ako ng isa magtataka kayo hanggang dulo ang sagot dito para matapos tong pinag-uusapan na to eh. Okay? Andito lahat ng laman, okay? Ina-explain ko lang sa inyo yung salita ko na yung question ng mga tao yung inosente ba sila o hindi. Tapos papakita ko rin sa inyo kung ano yung kasi pinag-usapan na yung mga chope-chope, hindi naman namin malalaman talaga yan eh. Dahil yung taya nga, hindi namin nakikita. Dahil kung pakikita ko sa inyo mamaya, yung kung paano sila kumikita ng pera. Okay? Patutunayan ko rin sa inyo na ayaw ko ng mga yung dahas-dahas dito. Patutunayan ko rin sa inyo. Gusto ko rin isipin nyo kung sino nasa likod din dito ngayon. So, medyo makikita nyo. Kaya kung sana, pakinggan nyo lang muna. Maraming po salamat. Your Honor. Okay. Your Honor, yung umpisa po tayo noong unang mag-hearing, si Butch Inonog at anak niya, ang sabi niya, driver lang po sila, nangungontrata lang po, at wala po silang alam sa sabong noong una. Hanggang sa lumalim ang investigasyon, inamin niya, may farm pala siya. At yung nagsasalitang si Denmark, trainer niya yan, handler niya. Denmark Simpuego. Okay. At pwede nyo ipacheck, hindi siya ordinaryong tao. Marami siyang connection sa politiko at sa pulis. Okay, ito na ngayon. Pangalawa, merong isang family dyan na sinasabi yung Magbanwa family na ang anak niya nawala. Ang amo niya si Julius Chris Habilio. Yan ang sinasabi niya. Tinanong nyo, si Inonog, hindi niya raw kilala yan. Checkin nyo. Si Inonog, tiga-Tanay. Si Chris Abilio, tiga-Tanay din. Hindi raw sila magkakilala, wala raw siyang connection dyan. Pero yung Magbanwa, tiga-Tanay pa rin. Yung family, puro Tanay ito eh. Okay, ngayon, ang sabi ni Inonog, hindi siya involved masyado sa sabong at ang anak niya, driver lang, nangungontrata lang, binabayaran yata ng 5,000 or something para kumita. Video tayo para makita natin. Yung slide. Pwede pakita yung picture? Ayan na. Yang number 1, kung makikita nyo, yan ang Inonog, Butch Inonog. Siya mismo ang bumibitaw ng manok. Hindi siya small time. Yan. Ang entry name niya, BGT1, Matao, Baluarte, Guapo. Fight number, ano yan, makikita nyo pangalan niya dyan, ang sulat Butch. Isa siya sa owner. So, yung sinasabi niya hindi niya alam, yan, okay. Na hindi siya nagsasabong talaga. Number 2, nakikita niyo si Inonog na andun doon sa likuran ni Lito Guerra na kasama niya, magkakasama sila sa entering yan. So, ibig sabihin, nandun din siya sa arenang yan. December 20, 2021. Number 3, siya pa rin ang bumibitaw niyan. Si Inonog pa rin. Inaano kasi na hindi ako naninira, tingnan niyo lang maigi. Ito na ngayon ang papakita ko sa inyo na sinasabi niya, ito ngayon, kinuha lang namin to sa sa makina namin. Dahil lumabas yung pangalan, malalaman lang naman natin eh. Yung Chris Abilio, Julius Abilio, tatlo yung Abiliong yung brothers na yan. Na sinasabing financier. Sabi ni Inonog, wala rin sa kinalaman dyan, hindi niya kilala, pero tiga-Tanay, same barangay, pare-pareho sila. Okay? Tingnan niyo yung number 4. Slide number 4. Kung titingnan niyo yun, December 20, 2021, sa Manila Arena,
ang entry nila BGT1, yan yung binibitawan ni ano kanina, ni Onong na picture. Team BGT1, Baluarte, Guapo, ang owner boats. Tignan nyo yung posta nila. Yung posta itong sila Habilio, sila Julius. Ang posta nila, lahat, pumupusta lang sila doon sa manok na kalaban ni Inunog. Yung binibitawan nila. Meron sila Inunog ng dalawang sultado number 225 at 249. Meron ang manok ni Inunog, nasa wala ang pusta nila Julius, nila Abilio. All in all, yung araw na yun, ang kinita nila 1,194,941. That was sa December 2020. Okay. Number 5. December 28. Hindi raw sila magkakilala. BGT1 na naman. Entry na naman ni Inonog. Ibang araw to, December 28. Okay. 4 na laban niya. 200, 208, 229, 240. Lahat ng pusta ni Julius na hindi niya kilala, nasa wala na naman. Ang kinita nila nung araw na yan, 969,000. Okay. Kailan namin na-check to, dahil nga may nakita kami pangalan, hindi namin ma-check talaga yan dahil wala kang pangalan yung mga iba dyan. December 21, the next day, may dalawa na naman silang manok na nilaban. Ang pusta na naman nila Julius, against na naman, sa manok na naman ni Inonog. Kumita sila ng 632,954. Number 6. Number 7. January 13. Ito na yata yung sa Manila Arena. Ito na yata yung sinasabing may problema sila. Okay. Si Julius na naman. Sila Julius na naman. Fight number 62. Tapos na naman ni Julius, sa wala na naman. Nasa meron kasi. Fight number 73, saka fight number 98. Ang pusta na naman ni Habilio, sa meron naman. So all in all, ang tinamaan na naman nila nung 13, 2,450,200. January 13 ulit. Ito pa. Kasabi nito, mayroon pa palang Laguna. JMJ Brothers, sariling entry ni Julius Habilio. Kinontra niya mismo ang sarili niyang entry. 250,000. Si again? Ano ginawa niya? Kinontra? Yung sariling entry ni Habilio na hindi niya raw kakilala, may kasali sila nung same day na JMJ Brothers, Laguna. Kinontra niya sarili niyang manok. 250,000. Nakikita po namin to sa computer. Kinontra niya. Sa kabila pumusta. Ibig sabihin, sa kabila siya... Sa kabila pumusta, sa wala. Kumusta? Sa wala. Okay. Pinapaalala ko lang po sa inyo na lahat ng pustan to, hindi sa amin nilalaban. Kinukuha nila yan sa gitna. Hindi kami apektado dyan. Hindi kami ninanakawan nila dyan. Taong bayan. Okay. Number 9. December 7 sa Santa Cruz na naman. JMJ Brothers na naman. Entry na naman ni Habilio. Ito yung Habilio na to. Ito yung sinasabi nung Magbanwa family na nakausapan nila nung mawala ng pamilya nila na ito yung amo nila. Tapos biglang hindi na nila makontak. Okay. JMJ Brothers sa meron. Ang pusta dito si Habilio sa wala na naman. 100,000. Ito, Manila Arena uli. December 13. Ito na naman yung entry nila
yung nagpunta rito Baricar na tinanong nyo, na nagamit lang daw ang pangalan niya. Nasa pangalan niya itong entry na to December 13. Pero ang lumaban, manok nila ni Inonog. Ang posta na naman nila Habilio, sa kalaban na naman sa King Arthur, 200,000 noong araw na yan. Okay. So, isa na lang. December 23, sa Manila Arena, si Barry Baricar-uli, yung nagpunta rito yung last week, ang sabi niya, slot lang daw niya yan. Ang sabi niya, ginamit lang yata nila, Inonog to. Tignan niyo ang posta niya, ang posta rito ni Habilio uli, ang daming internet, ang daming sultado nito. 108, 151, 179, 221, tsaka 243, 255. Lahat ng posta nila sa kalaban. Kumita sila ng 2,595,980. So, ang na-check lang namin, sa loob niyang ilang araw na yan, ang kinita nila is 8,447,831. Ngayon, number 12. Yan po yung tatlong Habilio na sinasabi niya hindi niya kilala. Tigatanay din yan. Pare-pareho silang tigatanay. Number 13. O yan yung ID niya. So, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung system ng mga pandaraya, yung mga sindikato. Isa lang yan sa na-identify namin na sinasabi po ni Inonog na hindi niya kilala. Pero tignan nyo kung pag-aaralan ko, kasi ako nga ang nakakaalam ng mga gaming na ganyan, makipag-usap lang siya sa maraming ganyan. Tatayaan nila lahat ng makina, iba-ibang account. Yan yung sinasabi nila nung una na hearing, hinahanap nila 200 million. Sino naghahanap ng 200 million? Sila Inonog ba? Sino? Meron silang sinabing 200 million na si IDG dati. Ilan yung tinitimbrihan na yan? Ang tawag doon timbre. Ilang financer yan? Hindi ko ma-check yung mga iba, Your Honor. Dahil hindi ko naman nakita yung mga pangalan eh. May ano nga, hindi namin ma-check yun. So in short, Mr. Atong Ang, gusto mo talagang yung presentation mo kayo na klaro yon na involved sa panunyupi yung mga Habilio brothers at Inonog. Yun ang ibig mo sabihin. Nanalo sila ng 8 point something million dahil sa panunyupi. Your Honor, Yun. hindi ko rin masasabing choppy yan o kung anong klase ginagawa nila. Pero Ko lang basta klaro sa presentation mo, nasa kabila sila tumataya. at ito po lang, napatunayan po natin. Very clear mo yun, recorded yun di ba? Computerized yun. Choppy na nga tawag kaya lang pag Yung ang tawag noon dahil doon sila tumataya sa kalaban ng manok nila. Yes, Di ba? lahat po ng taya ni Habilio, kung alin yung entry ni Inonog, nasa kabila sila lagi all the way. Lusot lahat. Pero hindi ko naman ma-check yan eh. So sino ngayon ang magagalit sa kanilang panyunyupi? Wala pong magagali. Sila yung makakausap eh. O Baka hindi po binigay. Hindi ko, kung marami silang kausap na financer po, Your Honor, hindi ko naman kasi lalawakan ko utak ko, kung marami connection si Inonog, kung marami bakit lagi ang manok niya ang kinukontra ng mga financer? okay. Yun ang ini-explain ko lang sa inyo. Yes. Every time papasok ang manok niya, isang financer na to, kumita ng 8 million mahigit sa loob lang ng ilang araw. Ilan niyang sinabihan niyang yan? Ilan ang kausap niya? Okay. So settled na natin yan na involved sila sa game fixing. Settled na niya. Ako mismo, nag-agree ko with your presentation, I am totally convinced na involved sila sa game fixing. Now, with the existence of the game fixing, sino ngayon ang apektado at nagagalit sa game fixing na ginagawa nila? Kung ako tatanungin, Your Honor, Yes po. number 100% game fixing na talaga yan. Yes. Base Sino sa nakikita magagalit? ko. Pero ito ang question mark dyan. Ito yung isang possible pa. Kung may isang financer kang kausap at isang financer uli na iba ang tip mo, isang financer iba uli, hindi mo pinatama yung ibang financer, nagbigay sa'yo ng pera. Kasi hindi ka naman pwedeng tumaya pag wala kang deposit eh. Pag nahulog, yung mag-aaway-aaway lahat yan.
Mapapatayan talaga yan. Iba tip mo sa akin, iba ang tip mo rito, iba ang tip mo dito. Nagbebenta ng laro ang tawag doon. Lahat ng sinasabi ko dito, ang dami sa bungero nakakarinig dyan. Maiintindihan nila yung sinasabi ko. Lengguwahe ito na sa bungero. Nagtitip ka ng tsope, ang daming ganyan. Machecheck nyo sa lahat ng sabungan. Sa buong Pilipinas, pag may tsope, ginugulpi talaga nila eh. So, sa sinasabi mo na yan, parang sinasabi mo na itong nawawalang 34 na tao, most likely, ang responsable sa pagkawala nito ay itong mga involved sa game fixing o yung tinamaan ng game fixing or Ang isang handler, para saktan mo, para mawala, is either nagamit mo or binalian ang manok mo na hindi or sinira ang manok mo na hindi mo alam. Pwedeng amo ang titira diyan. Maraming istorya ganyan. Halimbawa, pwedeng manok amo. mo, yung kung sino may-ari ng manok na entry, ginalaw ng handler yan, itinip sa iba. Ang dami nagbebenta ng laro. O itong 4 na manok ko kontrahin nyo, ibebenta sa mga tao yan. How about yung reputation ng WPC? Hindi ba masisira ang iyong palaro dahil may nagiging fixing doon sa Sa amin po, WPC? kaya kami ang number 1, dahil yung pang-inspect namin, from tare, from entry, tsaka kami, bihira, halos buong Pilipinas ang umi-entry. Luzon, Visayas, Mindanao, magkakilala kami. Nakakapasok lang, hindi kilala, every Monday at o Thursday, yung tinatawag na invitational. Or, ang manok nila, sabi nga nila Baricar, na wala silang manok ngayon, araw nila, ang tawag doon, nag-finance ng iba. Ngayon, yung finance mo, pag sinyope, hindi mo na malalaman. Sa amin naman, sa kumpanya namin, Your Honor, hindi kami affected, pero binabantayan namin talaga yung integrity ng ano namin. Ang kailangan, para lumaki ang isang negosyo mo, kailangan pag tumama ang tao, bayad ka agad. Yun ang number 1. So, klaro sinasabi mo na regardless kung may mangyayaring panyunyupi sa mga sabungan mo, madiscover nyo yun na panyunyupi, hindi ka galit. Hindi ka interesado sa kanila. Wala ka makialam. Kung manyupi kayo na manyupi, bahala kayo dyan. Wala ka makialam. Sa akin po, Mr. Chairman. Yes, Senator. Just that relevant ito. At one time or another, mga investigador tayo, di ba? Senator De La Rosa, myself, General Cruz, General Carlos, mga pulis na nandito. No? Di ba pag nag-imbestiga tayo, 3 agad yung tinitingnan natin, di ba? Motive, opportunity, means. Maliwanag yan, di ba? Basic. Ang gusto ko malaman, yung opportunity saka yung means, medyo na-establish yan, di ba? May oportunidad, tapos meron ding means to commit the crime. Interesado ako, anong nakita niyo motive dito, CIDG? Parang hindi maliwanag sa akin ano yung motive. So, ano yung na-establish yung motive? Kasi you have come to a point that you have already referred the case to the DOJ, di ba, for preliminary investigation. Ibig sabihin, establish nyo na lahat. Ano yung motive? Sir, with regard to the case in Manila Arena, we are only basing on the testimony of the witness or testimonies of the witnesses. And of course, sir, since there, we were able to establish a probable cause to file a case against the identified suspects. And although sometimes there are cases being cleared or solved by the police or by the CIDG, but still the motive is still unknown. So for as long as we have secured a witness or an evidence which would warrant the filing of case against an identified suspect, so we go on with the investigation and file the case before the prosecutor's office. But the That motive could weaken your case, can ha? still be unknown, sir. If you are missing the motive, that could weaken your case. Well, it could go past the probable case threshold. Yes, sir. Pero remember, pagdating sa court, guilt beyond reasonable doubt ang hinihingi natin. Yes, sir. And if you're not able to establish the motive, it could weaken your case pagdating sa court. Yes, sir. So it's important that the motive is established. Yes, sir. Di ba? Agree? Yes, sir. That's the reason why we continuously Yeah. gather more information, sir. While So, even though the case is submitted before the prosecutor's office, the CIDG investigators would
still continue gathering more evidence and witnesses to finally establish or to finally find out the real motive of the case, sir. And isang may person niya to give you the motive is a pattern. Kasi maraming cases ito 8 eh. Sir, of Pag course, establish yung pattern, you can establish the motive, hindi ba? that's also one way of establishing motive in a case, sir. So We also right use now, that, sir. as we speak, there's no motive yet. No motive has been established. None yet, sir. Yeah. Thank you. Thank Thank you, Mr. Chairman. Your Honor, tuloy ko po Thank you, to. sir. Thank you, thank you. Tuloy ko po to. Makita niyo yung conspiracy rito. Your Honor, natapos ko na itong isa, yung tukol sa game fixing para naintindihan nyo na kasi lagi natin napapag-usapan yan. Number 14 na tayo. Si Don Patigonan or Julie Patigonan, tagal ko na rin tao pero sinasabi ko nga sa inyo na sa construction niya, sa buong sila nag-aasikaso, pinakakatiwala ako siya sa mga construction namin talaga kasi sa pera maayos yan. Okay. Tignan nyo maigi ito. 2019, kinasuhan siya ng murder, frustrated murder sa Tanay. Tanay din. Na-dismiss. 2019 to as early as 2019 tinatrabaho na kami. Okay. 2019, nabuo ko lang ang istorya hanggang matapos itong araw na to hanggang huli. 2019 kinasuhan siya. Sandali. 2019, kinasuhan siya. Kinasuhan siya. 2019, wala pang wala pang isabong noon. May mga sabong na ho kami nun. Pero wala pang isabong yung Wala, ang pagkos, isang taon lang po mahigit. Pero itong kami magkakalaban sa sabong. Matagal na ho to. Ilang taon na kami ilang taon na kami nag-iisabong. Dahil kapareho nga sabi ni Ma'am Andrea, ni Chairman Andrea, with or without regulation of ng PAGCOR, hindi kikita ang pag hindi na-regulate yan, hindi kikita kasi existing na. Ngayon, ako, para maka-operate ako, yan yung sinasabi ko nga, na nagpagawa ako ng ordinansa sa local government. Ang ordinansa is talagang yan ang batas na talagang sinabing batas para sa sabong. Pero within the territory lang. Ganun ang ginawa ko dyan. So nag-ooperate ako ng legal ako maski noon pa. Never ako nag-operate ng illegal. So anong mas maganda? Bago pumasok ang PAGCOR o Alin na mas malaki? ano mas malaki sa'yo? Kita mo. Biglang lumaki ngayon kasi naging nagkaroon kasi nagkaroon na ng internet na todo, nagkaroon ng payment system, pinag-aralan ko lahat, magka-COVID lahat, nagkaroon na ng mga, na-improve kasi pag ako siya nag-design, nag-upgrade ako na upgrade. So nagpasalamat ka sa PAGCOR na nalegal kayo at lumaki pa yung income mo. Well, legal na, hindi ako masyadong after sa pera, Your Honor. Hindi, kaya nagpasalamat ka. Nagpapasalamat ako kasi ang gusto ko talaga po ay tumulong sa gobyerno lagi. Okay, maganda. Kaya nga ako rin nag-suggest na taksan kami ng yung suggest na 5 pesos of GGR. Ako, So, lalo natin without PAGCOR regulation, mababa ang kita nyo. With PAGCOR regulation, gumanda. Ay, Ang mas takbo maganda ng po. isabong. Una-una mga bangko, ang mga payment system, Okay. open na kami. Kasi alam nila legal na legal eh. Kasi pag ipapakita mo po sa bangko is ordinance lang, nagkakaroon ng question eh. Thank you. Let's give the floor to Senator Tolentino first. Isang tanong lang, Mr. Chairman. Pwede bang bumalik tayo sa slide number 3? Number 40 na tayo ngayon eh. Okay, number 3. Number 3, balik lang natin. Ikaw ba may control? Number 3? Opo. Okay. Ang tanong lang to, isa't kalahati. Yung nagbibitaw siya. Lalamig tong kape ko. 3 or 4, siguro. Yan po. I have nothing to do with the person. Hindi, lumampas mo kayo. 3. Yung kanina. Yan. Wala po akong pakialam ngayon sa personalities involved. Gusto ko lang makita itong physical environment. I-clarify ko lang sa'yo. Saan po ito? Sa Manila Arena po. Manila. Yes. So hindi ito yung buong Rueda, hindi ito yung buong Sabungan. Ito ba yung binabanggit mo na? Kasi parang yung likuran parang tarpaulin nata yan, kumot, o ano ba yan, lona.
Ano po? May video yan. Pwede namin ipakita sa inyo yung totoong video. Ibig sabihin, ito po ba ay yung buong sabungan o isang kwarto sa sabungan o isang studio? Lahat po ng tatlo lang po yan eh. Lahat, studio lang lahat. Studio. Wala kami sa buwan na may mga taong pumapasok. Hindi ganun. Gusto kasi, Ano? marami kasi nakikinig tayo mga kababayan ngayon kasi kanina tinatanong ka ni Chairman, nagpapasalamat ka sa PAGCOR, binigyan kayo ng lisensya, nakapag-operate kayo. Binasa ko rin yung, ready ang PAGCOR mamaya, tatanungin ko kayo. Binasa ko rin yung regulatory framework ng PAGCOR. Ang Yes. sabi ng PAGCOR, live streaming noong actual cockfight Yes. sa sabungan Yes, Your Honor. kung saan kayo humingi ng ordinansa na binanggit mo, di ba? So, doon sa laki ng sabungan, kumuha kayo ng isang kwarto at yun ang ginawang studio, doon kinukunan siguro ng live streaming sa pamamagitan ng teknolohiya, ito yung lumalabas dito sa ating mga gadgets. So, mamaya tatanungin ko si PAGCOR, sabi ko nga maganda si PAGCOR, ito ba ay sang-ayon sa Presidential Decree 449, sa lisensyang binigay nyo sa pitmasters po kayo, na magkaroon ng live cockfight sa sabungan o live cockfight na lang sa studio? Your Honor, napaliwanag ko na po yan. Sa PAGCOR ko po itatanong yan. Iliwanag ko lang ito kasi kung live cockfight, wala akong nakikita mga nanonood dito na naghihiyawan, nagsisigawan. Your Honor, ako naman mag-explain ko na Sige po po, yan. sige po. Ang PAGCOR po kasi, wala po kami sabungan. Puro farm lang yan eh. Yung Lipa, farm lang yan. Ito, farm lang yan. Iyang Manila Arena, ano yan eh, studio lang talaga. Ano siya, nakadesign siya, parang, ano tawag doon? Yung parang, yung mga concert, yung mga ganyan, hindi yan sabungan eh. Concert talaga, coliseum yan na, yun, gumawa kami ng isang studio lang talaga doon. Pag sinabi sabungan, may bayad. Ang nakakapasok niya, yun ang bibitaw lang talaga at saka yung mamayari. Wala talaga. Tsaka ang PAGCOR po, parang na pinaliwanag ko po sa inyo, maski simula umpisa, hindi nila sakop ang arena, ang studio. Ang studio kasi nagbibigyan ng permit po dyan, mayor lang. Ang kinokontrol ng PAGCOR is yung system lang ng betting. Yun lang. Walang connection ng PAGCOR sa arena. Never sila makialam dyan. Talo sa inyo, Mr. A, kasi kaya ko nabanggit yan. Mamaya, ready rin ang GAB, Games and Amusement Board. Pag local, sabungan, ang nagbibigay ng authority ay local government unit. So ngayon, nakipag-tie up kayo sa PAGCOR, binigyan kayong lisensya para ma-beam sa ating mga gadgets. Pero si Games and Amusement Board, sa ngayon sa batas, meron din sila, yung mga international cockfights, yung mga slasher, di ba? Wala pong pakialam dyan ng PAGCOR. Wala rin magbibigay lang ng counting permit. Halimbawa, sa Araneta Coliseum, may mga international derby. Nagbibigay din ng permit ang, halimbawa, Quezon City Government. Pero ang nagsusupervise na ngayon ay Games and Amusement Board. Live po yan. Hindi po pwedeng sa studio yan. Hindi ko naman tatanungin kung gusto nyo rin isali sa isabong. Explain ko lang po sa inyo. Magkaiba yun. Ayoko makipagtalo doon. Mamaya tatanungin. Hindi, explain. Pag-recite natin mamaya ang Games and Amusement Board. I-explain ko na po. Ang game and amusement po, ang nagbibigay po na, ang power po ng games and ang GAB, hindi siya nagbibigay ng permit not unless na international derby. Local derby, local government lang po, Your Honor. Kaya napunta ako doon, Mr. Ang, kasi kanina nagpakuha ako ng dyaryo. Ito, Philippine Star ngayon. Nagulat ako dito sa likod, no? 2022 World Slasher Cup, Araneta Coliseum. Ito, sa March 21. Kailan ba March? Ngayon nata, March 21. Sa Araneta Coliseum po yan. GAB ito, GAB. Pag Araneta Coliseum po yan, kasi ngayon lang pumasok yung itong telepono to. Ito nga, ibig sabihin, hindi, ayoko makipagtalo sa'yo. Ibig sabihin, ibang poder ito, hindi ito local government. GAB, ito, mamaya tatanungin ko si GAB, hindi ito para sa'yo. Gusto ko lang i-clarify itong background nito nakita ko. Yun lang po. Pwede. Nasagot nyo naman. Thank you, sir. Nasagot nyo. Maraming sir. Thank you, sir. Yung balik po tayo kay Dondon. Ito na. Patuloy mo ba? Sige. Noong 14, inano siya ng murder. Tingnan niyo to kung anong ginagawa kay Dondon.
Na-dismiss to dahil talaga naman wala siya ron eh. Yan yung number 14. Ito, tingnan yung kasunod. Ito, 2019. 2020 na naman, tingnan yung next picture. May bank robbery sa Metrobank. Metrobank, Manila. Nakita niyo picture ni Don Don, no? Kinuha sa Facebook niya na may hawak siyang baril. Ginawa siyang leader ng gang. Number 15 niya, tingnan niyo. Okay. Nung nakita namin sa TV, nakita si Jario, nagsumbong sa akin si Don Don. Sabi sa akin, Amo, ano nangyari? Ba't nasama ako dyan? Ang ginawa namin, sabi ko, nasaan ka nung araw na yun? Napakaswerte naman po. Sige naandun siya sa, ang ginawa ko, chinig ko muna, naandun siya, nagkataon naman na naandun siya sa sinuluan, nagpapakain ng mga maraming tao. Doon sa mismong Jollibee. Ngayon, pumunta ako kay, tinawag ko kay pare RJ Mia, kung pwedeng i-connect kami, kasi wanted na siya, nandiyan ang picture eh. Kung pwede kami daling kay General Elizar. Ganito, para mabilis tayo ha, kasi mahaba, malaki Sure, masyadong sure, oras na kinuha mo. Gusto Ganito ko- lang, gusto ko lang malaman sa'yo, yung kay Don Don, you are trying to portray Don Don na parang nagiging biktima ng conspiracy. Hindi, Di ba? kasama po to. Andito po. Andito, malapit na to. Kasi meron kasing polis na nag-offer sa amin na nadukutin to. Sasabihin ko sa inyo kung sino. Sige, tuloy mo nga, pakibilis-bilis Pero na. Yoro, kailangan maintindihan natin ito konting-konti para malinaw. Para natin makikita po ang conspiracy po na ako eh. Ito. Nakita niyo si Don Don, nung lumabas yung resulta, nung inano ni, ang ginawa ni General Elazar, pinakuha niya ang video sa pinatawag niya yung manager, pati mga empleyado, napatunayan na si Don Don naandun nga nung same time. So, madali salita, na-dismiss uli. O, ito na naman. Ito yung mabigat na power na hindi mo na maintindihan kung sino sumakay dito. Habang nagkakaproblema tayo dito na nag-uusap, February 28, doon na naman sa Murong Salipan na naman, meron na namang nag-file na naman ng frustrated murder na naman. Kaya doon. Na-issuean siya ng warrant na naman. Tapos, ano na naman to, tanay na naman to. Sinasabi na naman na tapos nung mag-bail siya, nakita ng mga tao, inono group na naman. Anong group? Hindi, ang ginamit na pangalan, yung nakaraang nagdemanda sa kanya. Yung grupo na yun. Pero bakit nandun na naman sila inono? Inunog. Andyan ka, magkaka mo na. Kumsik.